Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang latest na weather update ngayong araw ng Tuesday, February 11, 2025. Sa kasalukuyan po ay wala tayong binabantayan na LPA o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, bagamat asahan pa rin po natin ang maulan na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa dulot po ng mga weather systems na patuloy pong nakakaapekto sa ating kapuluan. Itong mga kumpul po na kaulapan na namamataan po natin sa ating latest satellite animation na patuloy nakakaapekto sa may bahagi po ng Southern Luzon, pati na rin po sa Kabisayaan, ay dulot po yan na epekto ng shear line o pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin. At dahil po sa epekto ng shear line, makakaranas pa rin po ng moderate to heavy na mga pag-ulan sa bahagi po ng Kabisayaan, gayon din sa Southern Luzon ngayong araw. Meanwhile, dito naman po sa Luzon, patuloy ang pag-iral ng hanging amihan or northeast monsoon at magdudulot din po ito ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon, gayon din sa ilang bahagi ng Southern Luzon ngayong araw. Sa may bahagi naman po ng Mindanao, nakikita din po natin itong mga kaulapan na nakaapekto mostly dito po sa may eastern sections ng Mindanao area. Yan po yung easterlies, yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko, kaya asahan po natin within the day ay makakaranas pa rin po ng mga pag-ulan sa may silangang bahagi ng Mindanao area. Meanwhile, for the rest of Mindanao, may mga posibilidad lamang po na mga isolated o mga biglaang pagbuhos ng ulan. At sa mga susunod na araw, itong shear line, inaasahan pa rin po natin na patuloy ang epekto sa may silangang bahagi ng Luzon over the next few days. Ngunit inaasahan po natin na unti-unti pong hihina ang epekto nitong shear line. So bago po matapos ang linggo, inaasahan po natin na improving ang weather conditions sa malaking bahagi po ng ating bansa. Possible po yan sa darating na Thursday. Dako ko tayo sa magiging lagay ng panahon ngayong araw dito po sa Luzon, gaya po ng nabanggit natin kanina. Bahagi po ng Luzon na makakaranas pa rin ng maulan na panahon dulot po ng epekto ng amihan, pati na rin po ng shear line. So may bahagi po ng Northern at Central Luzon at ilang bahagi po ng Southern Luzon, particularly sa may Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, gayon din sa Central Luzon, dito po sa Metro Manila at sa Calabar Zone, ay asahan po natin ang mga light to moderate na mga pagulan dulot po ng epekto ng hanging amihan. Samantalang sa may bahagi naman po ng Aurora, Quezon, sa may Mimaropa, gayon din sa Bicol Region, ay posible pa rin pong maranasan ang mga moderate to heavy na mga pag-ulan dulot naman ng epekto ng shear line. So doble ingat po lalong-lalo na sa may bahagi ng Quezon, sa Bicol Region, pati na rin po yung mga karatig na probinsya, maaaring maranasan pa rin po yung malalakas na buhos ng ulan dulot po ng epekto ng shear line na posible pong magdulot ng mga pagbaha, pati na rin po yung pagguho ng lupa. Especially since mga nakarang araw ay patuloy po yung mga pagulan dulot po ng epekto ng shear line. Lalong-lalo po sa may bahagi ng Kabikulan, doble ingat po sa ating mga kababayan dyan, sa mga, especially yung mga low-lying or mga hazard-prone na mga lugar. So may bahagi naman po ng Ilocos Region, makakaranas po tayo ng partly cloudy to cloudy na kalangitan at may mga posibilidad lamang po ng mga panandalian o mga biglaang pag-ambon o may hinang mga mapag-ulan. Temperature forecast para sa mga piling syudad dito po sa Luzon, for Lawag po ay 22 to 31 degrees Celsius magiging agwat ng temperatura. For Tugigaraw naman po maximum temperature sa abot ng 28 degrees Celsius. Sa Baguio naman ay 15 to 24. For Metro Manila, 30 degrees Celsius maximum temperatures, inaasahang magiging mararanasan ngayong araw. At sa Legazpi naman po, yung agwat ng temperatura maglalaro na 24 hanggang 26 degrees Celsius. For Tagaytay naman ay maglalaro na 20 to 28 degrees Celsius. So magiging lagay naman po ng panahon sa nalalabing bahagi po ng ating bansa. For Palawan and Visayas, asahan pa rin po natin ang mga scattered rains or thunderstorms dulot po ng epekto nitong shear line. So doble ingat pa rin po sa ating mga kababayan. For Palawan area though, inaasahan po natin na unti-unti na pong mababawasan yung malalakas na pagbuhos ng ulan. Magiging maulan pa rin po pero hindi na kasing lakas kung ikukumpara noong mga nakarang araw. And sa eastern sections naman po ng Mindanao, dahil po sa epekto ng easterlies, makakaranas din po tayo ng mga kalat-kalat mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. For the rest of Mindanao naman po, asahan po natin ang partly cloudy to cloudy skies. May mga posibilidad lamang po ng mga panandalian o mga biglaang buhos ng ulan dulot po ng mga isolated na thunderstorms na mas madalas nararanasan sa hapon o sa gabi.
Temperature forecast naman po para sa mga piling syudad for Palawan, Visayas, and Mindanao area. Maximum temperatures po for Palawan, particularly dyan po sa Calayan Islands, maaaring umabot po ng 29 degrees Celsius at 30 degrees Celsius naman para sa Puerto Princesa. Agwat ng temperatura sa Iloilo ay 24 to 31, Cebu naman ay 25 to 30, at sa Tacloban maaaring umabot po ng 28 degrees Celsius maximum temperatures. For Mindanao naman po, sa Zamboanga ay maglalaro mula 24 hanggang 34 degrees Celsius, 30 degrees Celsius para sa Cagayan de Oro maximum temperatures, at sa Davao naman ay maglalaro mula 24 hanggang 31 degrees Celsius. Ayon po sa ating latest na weather advisory, asahan pa rin po natin magpapatuloy ang epekto ng shear line, lalong-lalo na po sa may eastern sections ng Luzon sa mga susunod na araw. Ngayong araw, asahan pa rin po natin yung moderate to heavy na mga pag-ulan sa may bahagi po ng Bicol region, gayon din sa Quezon at yung mga karating na probinsya sa may Maropa as well as sa Visayas. Ngunit pagdating naman po bukas, unti-unti po nga angat yung axis nitong shear line. So, possible po na unti-unti na pong hihina yung epekto ng shear line sa may Bicol region at maapektuhan naman sa may eastern sections ng northern at central Luzon. Kaya bukas ay maaaring maranasan po ang moderate to heavy na mga pag-ulan dito po sa Cagayan, Isabela, sa Aurora, gayon din sa Quezon at sa Camarines Norte. Kaya ingat po sa ating mga kababayan dyan dahil posible po yung mga pagbaha o mga pagguho ng lupa, lalong-lalo na po sa mga hazard-prone or mga low-lying areas. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, may gale warning pa rin po tayo nakataas sa dagat baybayin po ng Catanduanes, particularly dyan po sa may northern at eastern coast ng Catanduanes. For now po, inaasahan pa rin po natin ang maalon hanggang sa napakalong karagatan dyan po sa mga nasabing dagat baybayin, ngunit unti-unti na pong hihina ang epekto nitong hanging amihan. So possible po within the day ay i-lift na po natin yung mga gale warning na nakataas sa mga dagat baybayin po ng ating bansa. For now po, ay delikado pa rin pong pumalaot dyan po sa mga dagat baybayin ng Catanduanes, especially po sa ating mga kababayan na may mga malit na sakyang pandagat.